po sa ating lahat at welcome back sa aking YouTube channel. At huwag mo na rin pong kalimutan i-like and subscribe at i-tap na rin ang notification bell para always updated sa mga vlog. Ngayong umaga po ay nandito po tayo ngayon sa bayan ng Cagayan City. At ipapakita ko po isa sa pinakapangunahing hanapbuhay ng mga tao dito ay ang pagtatanim ng agar-agar. Tinatawag nilang sewage. Isa sa mga pinakahanap buhay nila dito is ang pagtatanim ng agar-agar. So, po natin ngayon si Manong Imot. Isa sa mga hanap buhay niya yung pag-agar-agar. Ang pagtatanim po ng agar-agar. So, sa pagtatanim po wala ng agar-agar, Manong, ilang months po bago natin sa mga ito or papaano po yung proseso ng ating pagtatanim? Isang buwan kalahati. So, isang buwan kalahati po na yun yung harvesting na po ng ating agar-agar. Tapos ang pagtatanim po is yung ito po, ito po yung ginagamit po nila, yung itong lubid po, yung lubid po, dito po siya tinatalian, then at ilalagay po sa paano ba dito? So, ganito siya ginagawa. So, kumukuha sila ng panibagong binhi, tawag ba binhi ba? Similya, o binhi pala is po to. Similya, yun yung parang ganito siya. Similya, then itatali po nila sa roof, sa ganitong din sa kanila. Then after nang natali na lahat ng similyas, ilalagay po nila sa tubig sa dagat. So, mas malapit dito. So, yung tubig po ba na pinagtataniman po natin itong agar-agar po, uncle, gaano po kalayo dito sa inyo? Ang pag-agar-agar po ba is magkano rin po yung unang ano po dito yung pinuhunan niyo po bago kayo nagkaroon ng pagtanim ng agar-agar. May pinuhunan po ba kayo? Sabihin lang po na so yung so itong ito po yung pagtatanim po ng agar-agar ay wala pong pinuhunan dito yung mga nagtanim dito. Parang bigay po ng mga sinauna nila or yung mga mismong tawag dito, yung sityo nila na ito yung magiging hanap buhay nila dito sa Cagayan City. So, wala silang naging puhunan, pero ngayon, kita nyo naman is na kakaroon na sila ng mga income na mabigyan nila yung mga pangailangan nila dito sa Cagayan City, like sa pambigas-bigas na araw-araw, sa mga ulamins. So, pero ang ulam po natin dito ngayon sa Cagayan City is hindi po natin pinaka-problema dahil malapit po sila sa tabing dagat. So, nang mauulam sa araw-araw, tulad ng mga isda, lahat ng lamang dagat, mga shells, ganyan. After nito po, di ba nakita ko kasi, yung itong side na ito, uncle, is parang binibilad po nila. Ilang buwan din po natin binibilad po sa araw para po siya magiging, ano pong proseso na bakit po kailangan siya ibilad sa araw? Hindi, ilang araw lang po. Ilang araw lang din. Ikaw, Tay? Kakay ba diba? Pag-ate? Kakay. Bakit po siya kailangan ibilad sa araw? Ito yun siya. Yun yung proseso niya po para mas, tsaka mas magaan. So, ang pagbibilag po ng agar-agar po is umaabot po ng 3 araw lang. So, hindi po siya umabot ng months, weeks po. Kaya po natin siya binababad sa araw is para po kahit paano. Mas magaan po siya pag nakalagay na or na na po nila, na-imbak na nila sa kanilang mga storage room. Tsaka binibilag talaga. Para masyado tayong seryoso, di ba? Binibilan siya ng satang araw. So, yung pagbebenta po natin itong uncle, saan po ba ito direct na dinadala sa Puerto Princesa City ba, sa Manila, or sa Iloilo? Kasi mas malapit po kayo sa Iloilo, no? Iloilo. So, ito yung direct buyer po ng agar-agar po natin is buyer po ng Iloilo. So, yan. So, ang agar-agar po pala, isa po siya sa malaking tulong po sa atin dahil siya po ang dahil po sa agar-agar po pala, nagkakaroon tayo ng gulaman. So, di ba, ang gulaman po kasi is galing
galing po or gawa sa agar-agar. So, yan. Pansit? Ito rin? Yun na. So, sa isang harvest po pala, Uncle, mga sa per kilo po ba ito or per sako ba yung bibita po dito? Per kilo siya. So, sa isang harvest po dito, yung mga nasa ilang kilo din po yung na-harvest nyo po sa araw-araw po. Araw-araw po ba kayo nagkukuha po dito, nag-harvest po? So, every lang. So, ito po, ilang months din po ito siya bago natin na-harvest? Nakuha? Isang kalahati. So, isang kalahati rin ito, mga manonood bago po nila na-harvest ito ng mga agar-agar. So, napaka-basic lang din po ang pagtatanim ng agar-agar dahil itatali mo lang po siya sa ganito, then, tsaka ilalagay din. Yun na, depende na lang sa'yo kung paano mo siya alagaan o titignan everyday, gano'n. So, meron ka ng agar-agar at meron ka ng harvest. So, sa isang po pala, yung malaki din po ba income na passport sa pagkakal? Malaki income din po pala talaga siya. So, sipag at syaga lang po. So, ayun, Kois, maraming pong salamat sa mga aral po na natutunan po namin sa pagtatanim ng agar-agar. At tapos po, di ba mayroon po yan siya, until na mga quality, like sinasabi na yung violet, tapos green, tsaka puti. Saan po yung, di ba sabi lang mas mahal po yung violet? Bakit po siya mahal? Mas mahal yung puti. Bakit may pagkakaiba siya? Yung violet, tsaka yung green, tsaka yung white. Kulay na agar-agar pag natutuyo na. Yung mas maganda yung violet ng violet. Mas mahal siya pag violet. So yun, manonood, kung bakit po mas yung violet, kasi yung sabi na dito is pag violet mas maganda yung quality. So mas malaki ang bentahan pag yung violet yung mga na-harvest ng agar-agar sa iyo. So pag yung green at yung white o yung yellow na kulay nila, goods naman siya, good quality rin, pero medyo low doon sa violet na kulay. So yun. So, much better kung maraming violet po yung nakuha nila, mas maraming income na nakuha o nabibinta. Yun po, hanggang dito na lang po yung ating vlog. So, Akay, tapos si Uncle, maraming salamat sa mga information po sa pagtatanim nyo ng agar-agar. May mga nakuha po kami o may napulot po kami ngayong bagong kaaralan. Natutunan po natin yung mga proseso po. Maraming salamat. So, yun po, maraming po salamat.